nagkanindot gayon sa langit unya na mao ang final nga puloy-anan sa panahon nga ubiya kita ning kalibutan. Sa usa ka kondisyon nga kung diin ikaw nalahatag og pagtagad kaniya diya sa imong kinabuhi samtang nga nagapakabuhi pa ikaw niining kalibutan. Diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung aduna mo yung Biblia, liw ko og open sa libro sa Salmo, Kapitulo 116, versikulo 12, nito na sa 15. Ako magabasa nini. Unsa man ang akong igasa sa Ginoo, sa tanan niyang kaayo kanako. Akong iisa ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton nako ang ngalan sa Ginoo. Magbayad ako sa akong mga panaad sa Ginoo, diha sa tubangan sa tanan niyang katawhan. Bililhon sa pananaw sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga balaan. Ang Dios magapanalangin sa pulong, mag-aampo ta, Ginoong Dios, salamat sa imong pulong na ako ang nabasa, panalangin kini Ginoo. Sabta na mong kinutubuti, kining imong pulong magatrabaho sa mong kinabuhi ug magalapit gayo diri sa mo ang kasingkasan. Yata gisabtan ni kanako langit na nakaalam, aron iibol ako na maka tipik-tipik ning imong pangalan, imong pulong Ginoo. Ako ang ginasali kinatugyan kanimo tanan, in Jesus name I pray. Matod pa sa Salmo kapitulo 116 bersikulo 12 nato na sa 15. Unsa man ang akong igasa sa Ginoo? Usa ka pangutana ni Salmista David diha sa iyahang kaugalingon kung unsa bagyod ang iyahang igasa sa Ginoo sa tanan niyang kaayo diha mismo kang Salmista David. Mutahan ako sa inyo ha. Mutuo mo Bible. Kung mutuo mo Bible, tuuhin ninyo na ang pulong sa Ginoo tinuod o dili gayud kini kaduha-duhaan. Ang atong mensahe karon na buntag o karong udto itawag kini o the death of a Christian. Ang kamatayon sa Kristohanon. Naglaruhon nato kini Kristohanon nagipasabot diri dili lang ni basta pangalan lang na Kristohanon, nabisag wala kay personal na kasinadian sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, ingon na ka nga Christian ka. Dili ni katong Christian na katong isa ba na katong nagsimba siya, napagawas niya kay Christian na siya. Dili ni siya mao ang gipasabot diri kun dili ang gipasabot na Christian diri mao ning mga tao na nakabaton kang Hesukristo diha sa ilang kinabuhi ingon nga ilahang Ginoo manluluwas. Mao ning katong mga tao nga mituo kang Hesukristo. Mao ni ang mga tao na mga follower mismo ni Hesukristo. Mga tao nga diin nagahatag og pagtagad kang Ginoong Hesukristo diha sa ilahang kinabuhi niadtong buhi pa siya. So mao kini ang mga tao nga gipasabot diri na Kristohanon. Dili tong pisik-pisikan lang kunya Christian na siya. Dili na mao dili to mao. Kung dili katunay mga tao nga nakaila kang Hesukristo diha silang kinabuhi and then misanong nga mosunod diha kang Ginoong Hesukristo ug mga lagad yun kaniya. Now, unsa ba ang kamatayon sa follower sa Ginoo, sa Kristohanon? Now, ang kamatayon is dili malikayan. Death is inevitable. Pasabot, dili siya mapugngan. Ang kamatayon, dili gayud siya mapugngan. Ingon pa ang Hebrewanon 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So kung nato ang sabton ang libro sa Hebrewanon, kay mutuo man mo Biblia ka ingon ang Hebrewanon, ang tao mamatay lang siya makausah o human ni ana paghukom. It is very biblical na ang tao kaisa lang siya mamatay o human niya mamatay, hukman na siya. So wala na kay daghan pa na mga idugang ani nga pulong. Kay matud pa sa Biblia, ang bisan kinsa man na mukuha sa pulong ug dugang niini, siya makahiagom gayon sa silot. Na klaro kayo ang gingon sa Bible na human ang tao mamatay paghukom. So makasinati siya og judgment. Makasinati siya og paghukom human siya mamatay. Death is not unappointed for some. Unsa daw ang kamatayon? Ang kamatayon dili lang kini
appointment sa pipila ka mga tao. Wala akong gingon. Sukad atong pagasugod na ako diriya sa service, diriya sa funeral service, sa first night mo siguro to, na ang kamatayon, kini appointment sa tanan na mga tao. Walay tao nga dili mamatay. O timan-an nato, ang kalibutan na appointment o ang ato ang mga schedules sa kalibutan, mga appointments nato diriya, pwede ni siya i-cancel. Pero ang appointment nato sa kamatayon, dili gayud sa pwede i-cancel. Sama sa gingon, kung bato ka sa imuhang client, o sa mga nagpaluwagan diriya, sabi ito paluwagan diriya. Katawa si Angelique, kapaluwagan ka. Uy, Ha? anong sinulat mo makita? Na panahon nga ating bayan, Asa? pwede na ka maingon nga, short man ko, pwede, next time na lang, nubliho na lang ako, o ugba na lang. Kaya sa may naga-online seller diriya, o kaha, nagapalit sa online ng mga baligya, na kanang meet up na pamaagi. For example, maingon tong namaligya sa imo ha, nga kita ka sa 7-Eleven ugma, morning orasa, alas 10, kay, dalawa na ko ang item. Pagkaugma na emergency, ingon ka sa imuhang sa katong namaligya nga, ma'am, kaya pwede, cancel lang sa ako ang meet up sa imuha karon ma'am, kay amo kay emergency kayo. Ay lakaw ba na hinahitabo ba inani? Masabtan na siya, maingon ang katong seller nga, sige ma'am, pwede ra ugma ma'am, o kanu sa kabakante, kanu sa mga bakante kay para makuha nimo ning item. Pwede ra siya. Kung madto kag doktor o maingon ang doktor sa imuha, ma'am, sir, kanang balik diri sunod semana ha, maning adlaw kay para sa imong follow-up check-up. O sige ma'am, adto ko anak ma'am. Tapos pag abot ni ba ng adlaw, may nahitabo og ningon ka nga dili sa ko, ningon ka sa imong doktor nga, dok, nag-text ba ka or nagtawag ningon ka, dok, dili ko makasipot ron kay na emergency. Ningon ang doktor nga, sige balik ugma na lang kay na or sunod sa schedule nimo sunod semana kay na ako ana. Pwede ra kay na siya. Pwede rin mo i-cancela ka na nga mga appointments nimo gikan sa mga clients or gikan sa mga tao na doon na kay schedule nga makik-meet up sa ilaha. Pero ang kamatayon, walay cancellation. Pag abot sa kamatayon o ni Mr. Kamatayon, dili ka makapalibad. Namingon ka nga, kanang Mr. Kamatayon, pwede ba nga kanang tagay sa kong kahigayonan na mabuhi pa kay gagmay pa kay ako mga bata. Gusto pa na ako sila makita na makahuman sa pag-eskwela. Gusto pa na ako makita na mahimong successful sila. Dili ka makabalipan sa kamatayon. Sa adlaw na moabot kanimo ang kamatayon, moabot o moabot din na siya. Andam ka man o dili. Pag moabot ang kamatayon, moabot o moabot kayod siya. So kini nga kamatayon, kini nga appointment sa kamatayon, dili lang kini para sa pipila, kundi alang kanatong tanan. Walay bisan usa kanato nga dili mamatay. Walay bisan usa kanato nga exempted sa kamatayon. Walay exemption bisan pa og batan-on ka pa. Bisan pag moingon pa ka nga 10 anyos pa man ko, 12 anyos pa man ko. Kanang pwede kato lang mga tigulang na may kuhaa Ginoo o Mr. Kamatayon. Pwede katong si Lula lang okay, tiguang na bitaw ka ayo. Dili na sa pwede. Ha? Bisa pag unsa ka kabatan-on, tanawa sila kami, namatay siya at the age of 17. Nakabalibad ba siya? Nakaingon ba siya nga, Mr. Kamatayon o Ginoo, pwede ba nga, kanang, unya na o magkapamilya ko, unya na o successful na ko, unya na o kanang, nakahuman ako sa eskwela, niya nakatrabaho, niya nakapundar, niya nakapamilya, para kung makita na ako nga, ma-enjoy na ako akong life dito sa kalibutan. Wala! Siguro, sa diha nga nasakit siya, nag-pray siya nga dungagan or buhion din sa Ginoo ayon siya sa sakit. Pero pag panahon na gid mo, wala gid tayo imo. Dili gid nato mabalibaran. Dili makatabang kanimo ang bisag unsa ang imong status sa kinabuhi. Bisag pagdato ka, Ha? bisag pag naa kanimo ang tanan, bisag pag pareha ka kadato ang tagiya sa Facebook, bisag pag pareha ka kadato ni Bill Gates. Namingon ka nga, kanang Ginoo, pwede ba nga, kanang sunod na siguro, tagaan ang takagkwarta ko, ginagamit ako kwarta. Dili mo pwede nga bayaran aron ka luwason sa imong kamatayon or aron nga i-extend ang imuhang nga kinabuhi. Pag mo ang Ginoo, karon nakataman, karon nagit kataman. Sabi ninyo kanang mga tambal bitaw.
nasa hospital. Labi na, kung mayon ka nga, pabor man yun siguro kung nagkakakwarta kay kung panahon na operahan yun ka or na-book kay mahal kay nga tambal o palit yun, di mo grabe din yun. Inali akong conclusion, ana. Inali akong interpretation, ana. Siguro po, dili pa po panahon niya nung matay siya. O na nga, nakayanan pa niya nga makainom og tambal niya, makasurvive sa gamay, pero literal na mamatay niya po siya. Muprolong lang kadali ang iyang kinabuhi tungod sa tambal, tungod sa doktor, pero dito gyapon sa Panginoon, nagka sa kamatayan. Tungod kay may appointment time lagi tatanan. May nadungog kong balita, usa ka medical na termino kini siya. May usa ka tawo giingnan siya na seryoso ang iyahang balatian. O giingnan siya nga kamatyonon na ka. Kung ang doktor mingon sa imuha nga matay, ma'am, kanang kamatyonon naman ka, marag isa na lang siguro ka bulan siguro or mamatay na ka. I remember sa akong ugangan, sa dihang anasa sa hospital, dahil makaayo. January 27, nasa sa emergency dara sa Mas 26. 26, pero 27 na sa na-cater kay grabe mang sigod, kung nagagana ka siya. And then, pagka after 2 weeks, ang finding sa iya kay, ito lang, nakabalo siya ang finding sa iya kay nasa sakit sa iya ang tawag ng apdo, tirahanan sa apdo. So, nag-ato sa SPMC kay mahal lagi ang private, so nagpa-refer siya sa SPMC. Pag-abot niya dito, after isa kaadlaw, na-cater siya, nagibutang siya sa orthopedics. Kanya, after 2 weeks, hinahinay na nagdako ang iyang tiyan. Dako-dako na iyang tiyan. And then, may doon ka doktor, gisakaw, gi-require siya na, pagpada lang, pa-ultrasound ka, kay duda ko sa inyong sakit. Kaya napakailaing sakit gawas sa anang imuhang ng abdo. So, nagpa-ultrasound dito sa may hospital draa sa may magkiruhan dapit. So, paggawas, gitawag ang iyang asawa, umugangan, ugignan siya, Mrs. Ma'am, nasultihan natin ka sa tinukod. Ang duha ang sakit sa imong bana. Ang isa, makaya pa nato, which is ang iyahang abdo. Pero ang ikaduha niyang sakit, dili na makaya. Kaya ang iyahang sakit, liver cirrhosis. Nabuot pa sabot, ma'am, ang iyahang atay, nalata na. So, wala na si atay kay nalata na. So, among paning kamutan na muarang-arang siya kay para makauli siya o unya makita niya, makauban siya sa iyang mga minahas kinabuhi. After 2 weeks to ato sa hospital. And then, after 1 week, bulay na siya. Pag after 2 weeks na po, after 1 week, bulay na siya, umiato ko sa hospital. So, pag adun ako sa hospital, kay gawas na siya, pero bulay na siya. Tama-tama, pag abot niya sa balay, na naka-oxygen, hindi na siya muntingog, hindi na siya liho. Wala na. Bulay ka, dasin bulay siya. Pag abot niya sa balay, nagagigapos na siya sa iyang anak, and then sa iyang apo. And then, wala yung response. 27, pagka February 14, namatay na siya. So, wala. So, inahan ang life. So, matupadria, gina siya na kamatyon na ka. Pero sa tinuod lang, kitang tanan, kamatyon na. Why? Because ang nagpaabot ka na to sa unahan, lugganan. Usupot tao sa dili, ang nagpaabot sa atoa sa unahan, lugganan. Ang gidangatan nili kami, dangatan na to. Kanang posisyon niya, nga isulod siya sa gamay nga tahon, na igo, rigid sa iyang lawas niya. Inana po ang ato sitwasyon sa maabot ng mga panahon. Inane, alirungan og tao, tapukan og tao. Maog yung pangitabuan. Kung imo ang i-picture out, makaingon ka ba nga, di ko mag-ready sa kamatayan, pero maog din siya ang realidad sa kinabuhi o sa kamatayan. Nagpakabuhi ka karon, then unya anak, madugay o madali, ikaw na po ang naa, na po ang hayaon, ikaw na po ang bisitahan sa inyong mga minahas kinabuhi, mga kasilinganan. Para maduyog sa inyong kamatayan. That's life. Circle na sa kinabuhi sa tao. Kaya kitang tanan rin sa kalibutan, lumalabay rin ta. In Romans 5:12, therefore, even as through one man entered into the world and death by sin, and so death passed on all men, inasmuch as all sin. So tungod sa tao nga gibutang sa Ginoo sa tanaman sa Eden nga nakasala, kitang tanan nakasala ug ang bayad sa sala kamatayon according sa Bible. Ingon ang Roma 6:23 kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. So there are two kinds of death.
nagiskutan sa Bible. Physical death, which is kitang tanan posible makasinati ani except lang atong tao nga mauabtan inigbalik sa Ginoo. Pero samtang buhay pa ta o wala pa mabalik ang Ginoo, makasinati ta nining unang kamatayon. Kamatayon sa pisikal, mamatay kini atong lawas kay ingon ang pulo sa Ginoo nga hindi mo kagikan sa abok, mubalik ka sa abok. Gikan ka sa yuta, mubalik ka sa yuta. Tinuod gyud siya. O ang ikaduha nga kamatayon, spiritual death. Unsa man ni spiritual death? Ang pagkapukan sa imong kalag dito sa kalayo nga walay pagkapalo. Pero igsoon, pwede ka nga makaikya sa aning ikaduhang kamatayon. Ha? Pwede ka nga makaikya sa ikaduhang nga kamatayon. Pwede ka makaikya sa impyerno. Sa unsa nga pamaagi? Pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Kristo o paghatag kaniya og luna diha sa imuhang kinabuhi. Ha? Be wise. Itang tanan lumalabay ni kalibutan. Ingon ang pulo sa Ginoo sa Juan 1:12. Sa tanan nga mituo midawat sila giatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kinsa gitaga katungod na mahimong mga anak sa Dios? Katong mituo midawat kang Ginoong Kristo. Ingon ang Juan 3:16, kay gihigugman ako ang kalibutan ug tungod niya na akong ihatag ang akong bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. So dili ka mamatay sa ikaduhang kamatayon o dili ka makasinati sa ikaduhang kamatayon which is ang kamatayon sa imuhang espiritu. Tungod kay kung mutuo ka kang Ginoong Kristo nga mao'y bugtong makaluwas kanimo. Ikaduha, for the Christian death is acceptable. Ang kamatayon sa Kristohanon madawat. Nganong madawat man? In Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Kay alang kanako ang pagkinabuhi diha kang Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. So madawat siya. Kung Kristohanon ka ug miabot kanimo ang kamatayon, acceptable. Tungod kay kung mamatay ka nga nag-alaga diha sa Ginoo, namatay ka nga nagitagaan nimo pagpakabana ang Ginoo sa imong kinabuhi atong buhi pa ka ang imong kamatayon mao'y kadaugan. Pero kung wala kay pagpakabana kang Ginoong Kristo sa imong kinabuhi, sigurado mamatay ka sa imong kalag. The Christian has nothing to lose by death. Walay mawala sa Kristohanon kung mamatay siya. Ano man? Sa langit ko sa paingon, tinuon mahanaw kaniya ang tanan ng mga luha, ang tanan ng mga kasakit, ang tanan ng mga balatian, ang tanan ng mga problema. Tungod kay kining atong lawas, ilisan sa Ginoo incorruptible body, dili na madunot nga lawas. Pero kung mamatay ka nga wala kay Kristo sa imong kinabuhi, daghang kag mawala. Ano man? Unang-una mapildi ang imong kalag, unya magantos dito sa kalayo nga walay pagkapalong. Now, consider what a believer gains by dying. Unsa man ang maangkon sa believer, sa magtutuo, sa Kristohanon kung siya mamatay, siya makalingkawas na gikan sa mga kasakit, mga problema, gikan sa mga balatian, sa lawas, gikan sa mga kapakyasan, sa kalibutan, o makalingkawas na gikan sa mga oppression, mga pagsakit, mga paglutos, o gikan sa mga kaadlok, o gikan sa mga panglimbong ni Satanas. Now, as soon as the believer dies, he enters into the presence of God and is immediately with Christ, which is far better than being here. O sa diha nga mamatay ang Kristohanon, siya musulod sa presensya sa Ginoo. Diha dayon. In 2 Corinthians 5:6-8, so we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith and not by sight. So we are confident na diin pwede nato mapasidunggan ang Ginoo bisan wala pa ta mamatay. So mo nang kinahanglan alagaran nato ang Ginoo samtang buhi pa ta. Kay unya og mamatay ta, there is no coming back. Wala na, ulay na ang tanan kung mamatay ka. Ha? Wala na'y kahigayunan pa. Para maingon ka, gusto ko matuglahin, kay init man doon sa impyerno pag namatay ka. Pag namatay ang tao, that's the end. Wala na. Dili na siya makabalibad kung inig-upli sa libro sa kinabuhi diya sa imong atubangan o pagtan-aw dito nga wala malista ang imong pangalan according sa libro sa Revelation o gipadayag 20:15 ang tanang kansang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi siya igatambog sa linaw na kalaya. Karon
Ini katubang nimo sa Ginoo human sa imong kamatayon. Ini apply dito sa libro sa kinabuhi upang tan-aw dito wala imong pangalan nakalista dito automatic impyerno gid ka. Dili na ka makaingon nga Ginoo pwede bang ibalik usab ko sa kalibutan? Kay ako ang usabon akong pagkinabuhi dito sa kalibutan. Wala na. Ang kahigayunan karon samtang naa pa kay gininhawa, samtang nagpakabuhi pa ka. Mao bitaw na ningon sa Apostol Paul na karon ang adlaw sa kaluwasan. Wala gid sa mingon na ugma, unya, sunod adlaw, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, o unya na og dili ako busy, unya na og tigulang nako, unya na og ni-retired ako sa akong panarbaho. Wala mingon si Pablo anak. Ang gigamit na word ni Pablo, karon ang adlaw sa kamatayon o karon ang adlaw sa kaluwasan. Tungod sa kamatuonan na wala ka masayod kung unsay dangatan nato ugma. Manang ayaw pagsalig nga wala kay sakit, dugay pa ka mamatay. Maayo ka ulawas, dugay pa ka mamatay. Bata pa ka, tinsog pa kayo ka, dugay pa ka mamatay. Tungod kay kung kuhaon ka sa Ginoo, bisan paghimsog ang imong lawas, pwede kang mamatay. Basta appointment na nimo, basta appointed time na nimo. Pwede kang mamatay. Daghang nga mamatay, maayo lawas ha. Kung mabalitaan nimo tan-aw lang kag TV, tan-aw kag balita, nabanggaan, niagi dalan, nabanggaan, sakyanan, na-drive motor, nabangga, ang sakyanan, nabangga. Napusilan. Pero kayo mo ka, nabato sila sakit. Ang siguro mga maayo itong lawas. Pero wala damahang nga mamatay sila, dili sa sakit, kundi sa laki na pamaagi. Nag-agi ka sa dalan, natumba ang kahoy, natumba sa imo, namatay ka. So, dili ka makasalig na dugay pa ka mamatay. Ang gigamit ni Paul na word is karon ang adlaw sa kaluwasan. So, maunang samtang buhi pa ka, alagari ang Ginoo. Samtang aduna pa'y panahon, alagari ang Ginoo. Kung anaan na ka ng tabla, wala na kay mahimo pa. Kung ayaw mo tuo nga, kanang tawhana, kanang naa sa sulod sa tabla, o kanang human na namatay kay maluwas pa na siya, wala na. Wala sa Biblia nag-isgutan. Ingon ang Biblia, ang tao mamatay, makausa, o unya niya na paghubog. Kaya kung mutuo ka, nga ang dautan na tao, naapay pag-asa, hindi ka matay niya, kay ampuan lang siya para maluwas siya, sayop kay Iksuan. Nahimo, hinuon kini siyang hinungdan. Anong ang taka ng tawhana, dili mga lagad sa Ginoo. Nga naman, anyway, kung mamatay man ko, maluwas gapon ko, kaya na may magampo sa kuha. Which is very unbiblical. Dili kita sa biblical na pagtudlo. Kaya ingon ang Biblia, ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. So silutan ka sa sala, di mo nga nahimo. Kung dili na siya mapasaylo, gikan lang sa pag-ampo, kung dili si Jesucristo ang makapasaylo sa imo, o kung kano saan mo na buhaton sa panahon nga buhi pa ka. Ingon ang pulong sa Ginoo, balikon ako. Ingon ang Juan 1:12. Sa tanan mituo midawat sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Ang pangutanan ako, kinsa ba ang makahimo sa pagtuo o ang pagdawat sa Ginoo? Ang minatay ba o ang buhi? Kinsa ang makahimo sa pagtuo? Ang patay o ang buhi? Ang buhi. Kaya ang patay wala na siya mahimo. Kung gusto ka moadtog langit, ayaw hulat nga mamatay ka. Nya magbuot ang mga patao sa imong palibot na ang buwan nato ni para malangit ni. Sa katong buhi kung ka, naniguro na ka nga malangit ka. Wala magkinabuhi ka, nga may pagtuo, may kahadlok sa Ginoo. Kaya ingon ang pulo sa Ginoo sa tanan mituo, midawat sila gihatag katungod na mahimo mga anak sa Dios. Unya ang makahimo niya na ikaw nga buhi, dili ikatong minatay. Kaya wala na to siya mahimo. Ingon bitaw si Ruben Padilla nga ang patay kahit anong gawin mo diyan, di natatayo yan. Wala na ka, bisa kung siya pa nga. O bitang lawas, mo mubalik na sa yuta. Ilubong kita dito. Mubalik na sa yuta. Pahimuslan na sa mga ulod. Yung imong espiritu mo ulit sa Ginoo. Ang imong kalag, matubang sa kumalan sa Ginoo. Na kung ginoon sa di mo pagkinabuhi doon sa kalibutan, manubag ka. Atubangan sa Ginoo. Kung hinumduman na ito, doon na duha nga dapit nagiandam sa tao. Langit o impyerno. Walang ayaw pagtuo, nga walay mato sa impyerno. Doon na mato impyerno. Wala kung may katanang tao na mamatay, matug langit. Di na tinuod, igsuon. Kaya samtang ang tao, dili mo hilas sa Ginoo. Dili mo tuo sa Ginoo. O dili mga lagad sa Ginoo. Impyerno yun ang iyang sangkutanan. Kaya doon na yun impyerno. Ano yung realidad? Bago na matala ko sa inyo kanina, kung mutuo ba mong Bible? Kaya kung mutuo mong Bible, pamalandungi ang pulong sa Ginoo. Kung unsang gisulti sa Biblia. So muna atong mensahe, karon na gabi, karon na kaudtuhon. Mag-pray ka, niya after na ini, kasi una na to, dalahon. Kasi na pa yung istorya.
So magapray ta, Ama na mong langit nun. Salamat kayo Ginoo sa imong pulong yung taknaa sa kautuhon. Salamat Ginoo nga sa makausag ipahinumduman di mo kami ng mga buhi pa. Kung saon sa pagkinabuhi, di kinabuhi asang ang buhi pa aron nga mahiadto sa paraiso na imong giandam sa matag usa na mutuo ug mo surrender nga na kanimo Ginoo. So nagpadayon na mong buluhaton bisan na pag-abot dito sa sementeryo, padayon nimo kami panalanginan ug once paghatag kanamo og anindot na panahon Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus name I pray. Amen.